Nalesan ako. Sinuswerte ka, babaeng taga-bukid. Ang lambot. So, alis dyan. Buwisit na wangkay, sinira mo ang maganda kong panaginip. Ang lahat ng nangyari sa panaginip na iyon ay hindi isang panaginip. Iyon ang totoong nangyari sa aming 4 na taon na ang nakalipas. Kamusta na kaya siya ngayon? King Ming, ilayo mo na si Nian. Bilis. Lumayo kayo hanggat maaari. Nasa panganib na tayo, ano pang tinutunganga mo dyan? Si Nian. Siya ang tunay mong anak, kaya iligtas mo siya, tumakas na kayo. Pag hindi pa kayo umalis, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Buwisit na luwawang. Hindi tayo tinatantanan. Ate, katapusan na natin. Sa huli, hindi ko pa rin naprotektahan si Nian. Tadtere ng mga lalaki at aipakin sa mga aso, para sa batang iyan. Iuwi niyo siya at pigaing maigi hanggang masaid ang kanyang sagradong dugo. Papa, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Nian. May ipapakitang mahika si Papa sa'yo, gusto mo ba? Idilat mo na ang iyong mga mata. Wow. Umuulan din pala ng nyebe kahit tag-init. Ang galing-galing mo, Papa. Mabuti naman at nagustuhan mo, Nian. Paanong nangyari yon? Sa isang iglap, pinatumba niya ang 18 dekalibreng asasin. Kahit pa magpatiwakal si Chu Qingyu, hindi niya magagawa yon. Anong klaseng halimaw ba ang nagtatago sa sirang nayo na iyon? Wala po akong alam, pinuno. Dalhin niyo ang mga demonyong mandirigma. Kahit pahalugugin niyo ang buong paligid. Kailangan niyong ibalik sa akin ang batang iyan. Masusunod po, pinuno. Tita. Gising ka na. Nian. Nasaan na ang mga masasamang tao? Naging snowflake silang lahat dahil kay Papa. Anong naging snowflakes? Anong ibig mong sabihin? Yung literal na naging snowflakes. Sabi kasi ni Papa, papakitaan niya raw si Nian ng magic. Tapos yung mga masasamang tao, naging snowflakes na lahat. Tita, ang ganda ng snowflakes. Paanong mangyayari yon? Magsalita ka lang kung magsasalita, huwag kang manghahawak. Paano ba talaga namatay ang mga asasin sa labas? Tinakot nila si Nian, kaya pinatay ko na lang sila ng basta-basta. Ang galing mo ring gumawa ng kwento, Eno. Bahala kang maniwala o hindi.
Ano bang pinapalabas mo na kunwari ang lakas mo at nagtatago ka lang ng galing? Isa ka lang namang ordinaryong tao. Wala ka man lang kahit katiting na aura sa katawan mo. 18 elite assassins ang luwawang, paano mo sila mapapatay? Gamit ba yung hawak mo? Dahon ng sibuyas. Elite assassins ang mga yun. Kung pakinggan parang mas matibay lang sila ng konti sa mga baboy ramo sa likod ng bundok. Baboy ramo. Hindi mo ba talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalang luwawang? Kapag bumuo sila ng forma sayon. Kahit nung nasa rurok pa ako ng lakas ko, hindi ko masasalag ang kahit isang atake nila. Tapos ikaw. Alam ko na. Yelo sa gitna ng tag-init. Siguradong gawa ito ng 9 nether barrier na inilagay ni ate. Isa ka lang namang pain na nagtatago sa sentro ng harang. Sinungaling na hampas lupa. Muntik na akong maniwala sa kalokohan mo ah. Oo na, ikaw na ang pinakamatalino. Ibalat mo nga ako ng bawang. Sige. King Ming. Huwag mong isiping porket nandyan ang 9 nether barrier ni ate, ay makakatulog ka na ng mahimbing. Maraming namatay na miyembro ng luwawang, at mga elite assassins pa yon. Siguradong magpapadala sila ng mas nakakatakot at mas malalakas na tao. Masisira rin ang harang na to kalaunan, sa buong mundo. Wala nang mas ligtas pa kaysa rito sa bakuran natin. Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Habang hindi pa nakakatugon ang luwawang, kailangan mong ilayo si Nianyan dito ngayon din. Huwag kang sumigaw sa harap ng bata. Gutom na si Nianyan, kumain ka na. Tita, kain po ng karne. Napakabango po ng lutong karne ni tatay. Kapag busog na tayo, hindi na tayo matatakot sa mga masasamang tao. Ate, ano ba kasing nagustuhan mo sa walang kwentang probinsya nung ito? Hay nako, kapag busog na ako, mag-iisip ako ng paraan para maitakas si Nianyan. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin. Ang limitasyon ko sa chi refining na 3 taon kong pinagtiisan, nalampasan ko na. Ito ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Ano? Anong inilagay mo sa pagkain? Wala naman. Nagdagdag lang ako ng kaunting pampalasa mula sa likod ng bundok. Pampalasa. Ay, ito. Ito ang malamat na 9-leaf dragon grass. Saan mo nakuha ito? Marami niyan sa likod ng bundok. Kahit mga kuneho, hindi na yan kinakain. Kinuha ko pang sahog sa karne, pampabango. Isinahog sa karne. Ang isang piraso ng dragon grass ay walang katumbas na halaga sa martial world. At kahit pagaano ito karami rito, wala ni isa sa 5 meridians niya ang nakabukas. Wala talaga siyang kwenta. Alam ko na. Siguradong malapit ang maliit na nayong ito sa isang sinaunang spirit vein. Sinuwerte ka lang. Napagkamalan mong damo ang isang sagradong halaman. Napakalaking pag-aaksaya sa biyaya ng langit. Isang malaking pag-aaksaya. Haha, anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala naman, basta masaya ka. Kahit pa sinuwerte kang makahanap ng sagradong halaman, at nakatulong para maabot ko ang early stage ng foundation establishment, wala pa rin itong binatbat sa puwersa ng luwawang. Hindi pwede, kailangan mong mag-impake para sumama sa akin ngayon din. Tatakas. Sa lawak ng impluensya ng sekta ng Sorcerer God, sabihin mo nga sa akin, kahit makatakas pa tayo mula sa bakurang ito, magiging ligtas ba tayo sa labas? Oo nga, nasa lahat ng sulok ang mga especially iyan ng kulto ng Wushen. Saan pa tayo makakatakas? Sandali. Mula simula hanggang dulo, ang mga mamamatay tao lang ng luwawang ang sinabi ko sa'yo. Ikaw. Isa ka lang hamak na taga-bundok. Paano mo nalaman na ang kulto ng Wushen ang nasa likod ng luwawang? Isa ka lang hamak na taga-bundok. Paano mo nalaman na ang kulto ng Wushen ang pinuno ng luwawang? Sinabi mo bago ka nawala ng malay. Kalokohan, mula simula hanggang dulo, luwawang lang ang binanggit ko. Kailanman ay hindi ko nabanggit ang kulto ng Wushen. Sino ka ba talaga? Ano ba ang itinatago mo? Nadulas ako. Papa, inaantok na si Nianyan. Kwentuhan mo ako. Gustong makinig ni Nianyan ng kwento. O sige, ikukwento na kita. Heto Kakaiba ang reaksyon niya kanina. Isang mahigpit na sikreto na ang kulto ng Wushen ang nasa likod ng luwawang. Sigurado akong hindi ko sinabi yun sa kanya. Paanong malalaman yun ng isang hamak na taga-bundok na tulad niya?
Noong unang panahon, bago pa man maghiwalay ang langit at lupa, ang lahat ay isa lamang malaking kawalan. At sa loob ng kawalan na ito, ipinanganak ang isang higanti na nagngangalang Pango. Pakiramdam niya ay masyadong masikip ang lugar na iyon. Kaya kumuha siya ng isang napakalaking palakol. At malakas niya itong inihampas pababa. Ang magaan at malinis na hangin ay lumutang paitaas. At naging langit. Habang ang mabigat at madilim na hangin ay bumaba. At naging lupa. Natakot si Pango na baka magsama ulit ang langit at lupa, kaya itinukod niya ang kanyang ulo sa langit at mariing itinapak ang mga paa sa lupa. Ganyan niya ito pinigilan sa loob ng 18,000 taon. Ano pong nangyari pagkatapos? Bumagsak si Pango sa sobrang pagod. Ang hiningang inilabas niya ay naging hangin at mga ulap. Ang boses niya ay naging kulog. Ang kaliwang mata niya ay naging araw, at ang kanang mata naman ay naging buwan, habang ang buhok at balbas niya ay naging mga bituin na pumuno sa kalangitan. May isang makapangyarihang Diyos, na sa isang kumpas lang ng kanyang espada, ay nahati ang langit at lupa. Siya ang nagbigay hugis sa mundo, at ang kanyang katawan ay naging araw, buwan, at mga kabundukan. Ang ganitong klaseng kapangyarihan, kahit ang mga maalamat na immortal sa tribulation stage, ay hindi ito kayang gawin. Siya na isang hamak na mortal na walang kapangyarihan. Paano niya nalaman ang mga ganitong sinaunang lihim, at pagkatapos nagkaroon ng butas sa langit. Bamahan ng malakas at naglabasan ng mga mababangis na halimaw, pero may isang Diyos ang nagngangalang Nuwa. Ang naghulma ng 5 makukulay na bato, para tapalan at takpan ng butas sa langit. Sa pakikinig ko pa lang sa mga sinaunang kwentong ito, ay bigla na lang akong umangat sa kalagitnaang yugto ng foundation stage. Ang mga ganitong makapangyarihang lihim na kayang baguhin ang tadhana, wala man lang nakatala nito kahit sa mga lihim na aklatan ng palasyo. Saan niya kaya talaga nalaman ang lahat ng ito? Wow! Papa, ang galing-galing naman po ng higanteng si Pango at ni Nuwa. Oo, magaling nga sila. Pero niyan yan, oras na para matulog. Bukas na natin ituloy. Tapos na ba? Di ba ikaw ang mas nakakaalam niyan? Paano ko naman malalaman kung tapos ka na o hindi? Kahit pa napulot mo lang ang mga lumang aklat na iyan, talagang may malalim kang pinagmulan. Huhukayin ko ang lahat ng sikreto mo, isa-isa, hanggang sa malaman ko ang buong katotohanan. Kamahalan, nasira na po ang Forma Sion, hindi na natin ito mapipigilan. Nagmamakaawa po ako, hayaan niyo pong protektahan kayo ng mga sundalo, upang makabalik na kayo agad sa kabisera. Aatras. Kung aatras ako, paano na ang 1,000,000 mamamayan na nasa likuran natin? Kung aatras tayo ngayon, sa oras na sumugod ang kultong Wushen sa kabisera, saan na ako aatras? Kamahalan, ang emperador ang mismong nagbabantay sa tarangkahan ng bayan, at ang hari ay handang mamatay para sa kanyang nasasakupan. Hindi ako aatras. Haharapin ko ito kasama ng aking mga opisyal. Mabubuhay at mamamatay ako kasama ninyong mga mandirigma. Sa araw na bumagsak ang lungsod na ito, iyon din ang oras na isasakripisyo ko ang aking kaluluwa upang mamatay para sa bayan. Kamahalan, kahit pa ibuwis ng matandang lingkod na ito ang kanyang walang kwentang buhay, mauuna akong mamatay para sa inyo, mga mandirigma. Kasama natin ang kamahalan sa buhay at kamatayan. Ngayong araw, ang tarangkahang ito ang magiging huli nating hantungan. Ang sinumang manggahas na umatras kahit kalahating hakbang, ay pupugutan ng ulo ngayon din. Lumaban hanggang kamatayan para sa kamahalan. Walang aatras, lumaban hanggang kamatayan, walang aatras. Lumaban hanggang kamatayan, walang aatras. Shinming, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang anak natin. Niyan. Kung may susunod man na buhay, sana masubaybayan na ni ina ang iyong paglaki. Master, pakiimbestigahan nga po ang kalagayan ng Emperetress ng dakilang Qin na si Chu Chenhuang. Masusunod po, Master.
Ang aga-aga pa, ano na naman ba ang ginagawa mo? Kinming, buong gabi ko itong pinag-isipan. Huwag mong isipin na dahil may nakalagay na harang ng proteksyon mula sa kapatid ko, ay makakatulog ka na ng mahimbing. Kung gusto mong protektahan si Nianyan sa magulong mundong ito, kailangan mong matutong ipagtanggol muna ang sarili mo. Simula sa araw na ito, ako mismo ang magtuturo sa iyo ng sining ng espada ng pamilya Maharlika ng Qin. Ikaw, tuturuan ako ng sining ng espada. Siyempre, narating ko na kaya ang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Isang malaking swerte mo na tuturuan kita na isang hamak na mortal lang. Ang sining ng espadang ito ay magaan at maliksi na parang ulap, pero may nakatagong panganib na nakamamatay. Kung matututunan mo man lang kahit 1% nito, kayang-kaya mo ng talunin ng mahigit 10 bandido. Hindi na yata kailangan yan. Pakiramdam ko, ayos na ang pagsibak ko ng kahoy araw-araw. Kaya ba ng pagsibak ng kahoy na pumas lang ng mga mamamatay tao mula sa hari ng mga dragon? Kaya sanga ng puno lang ang pinahawak ko sa iyo dahil sa pagiging mortal mo. Baka hiwain mo pa ng hindi sinasadya ang sarili mong leeg kapag totoong espada ang ginamit mo. Manood kang mabuti, isang beses ko lang itong ipapakita. Mahina ang balanse ng mga paa, at magulo ang galaw ng espada. Matatawag ba talagang sining ng espada ang kalokohang ito, ha? Anong sinabi mo? Sabi ko, ang ganda sana ng forma mo sa pag-espada. Para ka kasing sumasayaw. Sira ulo. Wala ka man lang ni Kay titing na enerhiya, hamak na tao. Ang kapal ng mukha mong husgahan ng pinakamataas na sining ng pamilya Maharlika ng dakilang Qin. Dahil ang galing-galing mo naman. Gayahin mo nga yung ginawa ko. Kapag hindi mo nagawa ng maayos yan ngayon, wala kang kakainin. Ayan, pwede na ba to? Ano ba yung ginagawa mo? Ang lambot-lambot ng galaw mo. Pinapag-espada kita, hindi pinapaglaro ng tambol. Ulitin mo, seryosohin mo nga. Hay, sige na nga. Chiming, magseryoso ka nga. Ay isang was-iwas lang ng espada, tumawag ng kidlat galing sa langit. Sino ka ba talaga? Isang was-iwas. Nakatawag ng kidlat, nagagalit ang kalangitan. Tapos na tayo. Hindi ako naging abo. Sabi ko naman kasi sa'yo ayaw kong gawin eh. Ikaw tong pilit ng pilit sa'kin. Muntik na tuloy tayong tamaan ng kidlat. Pwede bang nagkataon lang yon? Oo tama, para sa isang mortal na tulad niya na hindi man lang nabuksan ng 5 daluyan ng enerhiya, imposibleng makagawa siya ng atake na kayang yumanig sa kalangitan. Napatid lang ang matandang puno na yon dahil tinamaan ng kidlat. Oo, tama, siguradong ganun nga. Ay ikaw na sira ulo ka. Ano bang mga kasamaan ang ginawa mo? Nudge espada ka lang, muntikan pa tayong tamaan ng kidlat ng dahil sa'yo. Oh, itutuloy pa ba natin? Itutuloy mo mukha mo, pumunta ka na nga lang doon at magsibak ng kahoy. Jijisingan ko na si Nian. Kapag umulan pa, mababasa na ang mga panggatong. Grabe, akala ko katapusan ko na, mabuti na lang at pangkaraniwang kidlat lang yon. Akala ko pa naman, isa talagang tagong eksperto ang lalaking probinsya nung yun. Masyado lang pala akong nag-isip ng malalim. Tita, gising ka na po pala, ako po ito, si Nian. Saan ba nagpunta ang walang hiyang Chiming na yon? Bakit kanya hinayaang gumawa ng ganitong kabigat na trabaho? Tita,
Wag na po kayong magalit. Sinama po ni Papa si Wang Kai. Umalis po sila para manghuli ng isda para kay Nian. Ako po talaga ang may gusto na tulungan si Papa sa mga trabaho niya. Ang saya namang paglaruan ng maliit na asarol na to. Tigilan mo yan, ang bigat-bigat ng bakal na yan. Paano kung mabagsakan ng paa mo? Huwag mo na yang paglaruan, akin na yan sa tita mo. HMP. Hindi nga may kakaila, tunay na dugong bughaw ng pamilya Dak iyan. Amoy na amoy ko ang kakaibang aurang ito kahit 10 milya pa ang layo. Nandito nga kayo. Ikaw si Jingmi. Ang pinuno ng pangkat ng Luowang. Tama, mapapasakin na ang dugo ng maharlikang pamilya ng Dak iyan. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Ha. Ha. Tita, huwag po. HMP, parang langgam na pumipigil sa kalisya. Nakakatawa. Mula pa noon, ang ganitong kapangyarihan ay imposible. Ay ito. Ang aurang ito na kayang magpasuko ng sanlibutan ay ang pinakamataas na sandatang maharlika. Ginamit mong asarol ang sandatang maharlika para paglaruan ng bata. Kahit pa sandatang maharlika yan, ano naman, ngayong araw, mamamatay kayong lahat. Mamamatay na ba ako? Nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng babaeng taga-bukid na yon. Mabuti naman. Papa. Gusto mo talagang mamatay ha? Ay ito. Ano to? Shinming. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na saktan ng anak ko? Anak mo. Haha, hindi ko inaasahan to. Ang batang ito ay anak sa labas ng isang hamak na magsasakang katulad mo. Ang malanding si Chu Qinghong na yon. Talagang patay gutom na kumakapit kahit kanino. Hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Isang hamak na taga-bundok na tulad mo. Ang patayin ka ay kasing dali lang. Nang pagpisa sa isang langgam. Qinming, ang tanga mo, bakit ka pa bumalik? Ilayo mo na si Nini, tumakbo na kayo. Gusto mong pasabugin ng dantiyan mo para mabigyan ng oras na makatakas ang mag-ama. Baliw na babae, nakakaawa na ang kakarampot na enerhiyang yan sa katawan mo. Hindi man lang sapat yan para maging tingako at ng hantiyan demon. Tita, Papa. Tita, ang sakit po. Hindi papayag si Nian na masaktan si tita. Hindi rin pababayaan ni Papa ang tita mo. Ay ikaw, anong ginawa mo? Paano napigilan ng isang hamak na taga-bukid na tulad mo ang pagpapasabog niya sa sarili? Imposible to. SHH, Nian, huwag kang matakot. Tuturuan ka ni Papa ng isang galawan para itaboy ang masamang tao. Ganito oh. Qinming, nasisiraan ka na ba? Nasa panganib na nga tayo. Nakuha mo pang turuan ng bata ng kalokohan. Ha. Mga tanga, hamak na taga-bukid. Nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa takot? Isang musmos ang ipapanlaban mo sa akin. Nakakatawa, sobrang nakakatawa.
Ah, Chinming, hayop ka. Dito lang ako tatayo. Tingnan nga natin kung anong kaya nyo nitong munting. Paslit na to laban sa akin. Subukan mo kung matapang ka. Papa, ganito po ba? Ano? Huwag niyo akong pinagloloko, mamatay kayo. Wow! Ay ito. Ito ang anteng-anteng na iniwan ng ate para kay Nian-Nian. Gumana po, Papa, nawala na yung masamang tao. Tinuro lang po ni Nian-Nian at natalo na ang masamang tao. Ang galing-galing naman ni Nian-Nian. Wow! Papa, mukhang masarap po kainin yung malaking ibon na yon. Sige, huhulihin yan ni Papa para sa'yo. Sa bulok na baryong iyan, may aura ng isang eksperto mula sa antas ng Golden Core. Hindi maaari, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Oh, ay iyan. Iyan ang aura ng isang makapangyarihang nascent soul. Nakakawili. Papa, nakakatakot po yung malaking ibon. Huwag kang matakot, Nian-Nian. Mamaya, iihawin natin yung ibon para kainin, ha? Napakadalisay na enerhiyang ito, kahit man lang sana nasa tugatog ng pundasyon, o kaya kalahating hakbang patungong gintong antas. Sabi ko na nga ba, hindi ito ganoon ka-simple tulad ng nakikita. Mapanganib ito, Chinming. Napakakilabot ng aura niya. Siguradong nasa kalahating hakbang siya sa antas ng kaluluwa. Hindi mo siya matatalo. Dalian mo, itakas mo na si Nian yan. Hayaan mo na ako. Kalahating hakbang sa antas ng kaluluwa. Kanina. Tinakat niya si Nian yan. Isa itong batas. Ang kapangyarihang magparalisa sa isang sinaunang demonyong nasa kalahating hakbang patungo sa antas ng kaluluwa, batas ng nasasakupan. Ang asong kalye na yon, huwag mong sabihin. Isa siyang sinaunang banal na halimaw.
Espada. Manifestasyon ng diwa ng espada. Ang sining ng espada ko ay talo pa ng isang aso. May kasamang sinaunang banal na halimaw. Qinming, sino ka ba talaga? Ha? Sino? Sino ka ba talaga? 到底是什么人？ Hulaan ko, akala mo ba sa akin batang 3 taong gulang? Paula-hula ka pa dyan, Papa. Gutom na po si Nian yan, gusto ko pong kumain ng inihaw na ibon at humigop ng sabaw ng isda. Sige, pagluluto ka ni Papa. Kapag nahulaan mo, may premyo. Nakatuntong na ako sa antas ng pundasyon. Isang malaking karangalan na tuturuan ko ang isang hamak na mortal na tulad mo. Kung matututunan mo man lang ang kahit kaunti nito, sobrang sapat na iyon para talunin ang higit sa 10 bandido. Pero ang isang mangmang na wala man lang ni Kay titing na lakas, ay ang lakas ng loob na husgahan ng pinakamataas na sining ng maharlikang pamilya ng Qin. Oh, nakakahiya talaga. 救死个人了！ Pinahula niya pa ako, may premyo pa raw kapag tama. Paano ko naman mahuhulaan ang lintik na yon? Tita, ang pula po ng mukha ninyo, may sakit po ba kayo? Wala ito, nasikatan lang ng araw. Oh. Wala na akong mukhang may haharap. May kailangan ka. Ako na ang magluluto. Magpahinga ka na lang dyan. Marunong ka bang magluto? 会做饭吗？ Huwag mo akong maliitin. Dahan-dahan lang, wala namang kasalanan sa'yo yang isda. Oh, niyan yan. Nakakatakot masyadong magluto ang tita mo. Labas muna tayo para makaiwas. Ang lakas-lakas mo pala, bakit hindi mo sinabi agad? 早说， Pinahiya mo tuloy ako ng sobra. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kuya, kain na po kayo. Tita, nasaan po yung akin? Ang weird mo po ngayon, tita. 好奇怪。 H hala, talaga ba? Kuya, sakto lang ba ang diin ko? 合适吗？ MMHMM. Gusto mong matuto ng espada? Opo. Di ba, pinaprakti mo ang flow ang Cloud Sword. Sabi mo po kasi kuya, mahina ang depensa nun sa ibaba. At sabog ang sword intent and on. Nasa half-step golden core stage na po kayo. Kaya siguradong ang lakas din ng sword techniques mo. Sige na, turuan mo na ako. Please, kuya, sige na. Sige na nga, tuturuan kita ng 2 galaw. The best ka talaga, kuya. Tingnan mong mabuti.
Opo, nakita ko na po. Ano ba yan? Di ba ito yung Flowing Cloud Sword? Niloloko mo lang ata ako, kuya eh. Mas malakas pa yung sword move ni Wang Kai kaysa rito, eh. Eh di, kay Wang Kai ka magpaturo ng sword technique. Kuya naman, eh. Wang Kai, pwede mo ba? Pwede mo ba akong turuan? Yung umatake at pumatay sa Chaos Demon kanina. Huwag kang mag-alala, may kapalit yan. Kapag naturuan mo si ate, ipaglalaga kita ng malalaking buto araw-araw. Anong ginagawa mo riyan, Chinyo? Ang aga-aga pa, nakikipag-usap ka na sa aso. Nag-eye stretching lang po ako. Talaga lang, ha? Ha? Nasa mga kamay mo lang nakapokus ang chi mo, kaya hindi ka makakabuo ng sword aura. E paano ba dapat? Subukan mong mag-focus at i-lock ang target mo. Isipin mo na parang humahatak ka ng pana, tapos pakawalan mo ang enerhiya. Ha, nagawa ko. Kuya, nagawa ko. Sa susunod, sa bakanteng lugar mo na gawin. Muntik mo nang tamaan ng mga tanim kong gulay. Kuya, may natural na talento ba ako sa pag-eespada? Sa tingin mo ba, gaano katagal bago kumabot ang gintong antas? Kumain ka muna. Tingnan mo nga ang sarili mo, lasing ka na agad kahit wala pang alak. Ano ba yan? Hindi naman hamak ang talento ko ah. Pareho lang naman kami ng mga magulang, pero bakit si ate? Naabot na agad ang kaluluwang antas. Kuya, HMM. Ano nga ba ang totoong pangalan ni Nianyan? Wala siyang formal na pangalan. Sabi ni ate, hihintayin daw niya ang tatay ni Nianyan para magbigay ng buong pangalan sa kanya. Ano ba ang nangyari sa Imperatress? 4 na taon na ang nakalilipas. Pagkabalik ni ate mula sa piling mo, natuklasan niyang nagdadalang tao siya. Pinilit siya ng mga opisyal sa palasyo na ipalaglag ang bata, pero tumanggi siya. Muntik na siyang tanggalan ng titulo bilang punong prinsesa. Nang maipanganak na niya si Nianyan, lalong kumalat ang mga malisyosong usap-usapan sa buong palasyo. May mga nagsasabi na, bastard raw si Nianyan. May mga nagmungkahi pa nga na ipapatay si Nianyan. Sa sobrang galit ni ate, panadanak niya ang dugo sa loob ng palasyo. Pinatay niya ang 3 matataas na opisyal na nanguna sa panunulsol. Mula noon, wala nang naglakas loob na magsalita ng masama laban kay Nianyan. Pero pag nakatalikod siya, walang araw sa mga nakalipas na taon na hindi hinuhusgahan at sinisiraan si ate ng mga tao. 3 buwan na ang nakararaan. Sumugod ang kultong Wushen kasama ang 1,000,000 sundalo, kaya napilitan si ate na siya mismo ang mamuno sa digmaan. Bago siya sumabak sa digmaan, ibinili niyang dalhin ko si Nianyan at hanapin ka. Sabi niya, kung sakaling hindi na siya makabalik, nakikiusap siyang alagaan mong mabuti si Nianyan, pero hindi ko inasahan. Pagkalabas ko ng palasyo, nahulog agad kami sa patibong at walang katapusang pag-atake ng mga mamamatay tao. Nagtataglay si Nianyan ng kataas-taasang banal na dugo, at iyon ang matagal ng pinagnanasaang makuha ng kultong Wushen. Magaling. Napakatapang naman nilang magplano ng masama, at idamay pa talaga ang anak ko at ang babaeng mahal ko. Ililigtas ko siya. Hindi pwede. Hindi maaari.
Bakit? Alam mo ba kung gaano kataas ang antas ni Wu Jian? Nasa rurok na siya ng nascent soul realm. Kalahating hakbang na lang, maaabot na niya ang divine transformation. Kapag pumunta ka roon, para mo na ring itinapon ang buhay mo, mawawala na ng ina si Nian Yan. Hahayaan mo ba na pati ang ama niya ay mawala rin sa kanya? Alam ko ang ginagawa ko. Huwag mo nga akong lokohin. Anong panlaban ang gagamitin mo sa kanya? Chinming, alam kong nasa kalahating hakbang ka pa lang ng Golden Core. Mas malakas ka man hamak sa akin. Kung gusto mong umalis, hindi kita mapipigilan. Pero kung aalis ka lang para magpakamatay, magpapakamatay ako sa mismong harapan mo ngayon din. Sige, susundin kita, hindi na ako aalis. Pero bago ang lahat, huwag nating takutin si Nian Yan. Patawad, ate. 姐姐， Ang Wu Sensek. Ang ganda naman ng iginuhit ni Nian Yan. Tita, gusto ko na pupuntahan si Mama. 去找妈妈了。 Mabait na bata si Nian Yan. Nakikipaglaban pa si Mama sa mga masasamang tao. Kapag natalo niya na sila, uuwi na siya agad. Ang galing-galing kaya ni Papa. Bakit hindi po niya tulungan si Mama na talunin ang mga masasamang tao? Papa, tulungan mo na po si Mama. Sige na. Ayaw po kasi ni Nian Yan na mag-isang nakikipaglaban si Mama. Naisip ko na ang totoong pangalan para kay Nian Yan. Shin Shijun. Shijun. Shin Shijun. Ang haba naman po, mas maganda pa rin po pakinggan ang Nian Yan. Palayo mo lang ang Nian Yan. Shijun ang totoo mong pangalan. Siguradong sobrang saya ni ate kung malalaman niya ito. Bago umalis si ate, may sinabi siya sa akin. Qingyu, kung sakaling hindi na ako makabalik, 如果我回不来， ate, ano bang pinagsasasabi mo? Sigurado akong matatalo mo ang Wushen, Sek, at makakauwi kang matagumpay. Qingyu, bata ka pa lang, alam kong hindi ka marunong magsinungaling. 都没学会撒谎。 Ganoon din ako. Kaya ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Nian Yan. Mabuting tao si 是 Chinming. 个好人。 Katuwang niya, palakihin niyo ng maayos si Nian Yan. Huwag na huwag ninyong iisiping maghayganti para sa akin. Lumabas na kayo. 这样 Magbibihis na ako. Anong iniisip mo? Bayaw mo siya. Sa ngayon, humihina na at nagkakagulo ang tadhana ng ating bayan. Sa loob ng 3 araw, siguradong babagsak ang bansa. Pagdating ng oras na iyon, mawawala na ng may-ari ang ating kapalaran. Binabati ko na po kayo ng maaga, pinuno. Kayo na ang mamumuno sa buong kaharian. Gamit ang lakas ng bayan para malagpasan ang banal na pagsubok at mangibabaw sa pinakatuktok ng buong mundo. Iparating ang utos na ito, bukas ng hating gabi. Maglulunsad tayo ng malawakang pag-atake. Hulihin ng buhay ang Imperatress, masusunod po, pinuno. Dr. Wen, kamusta na po ang kalagayan ng kamahalan? Ang kamahalan ay ang pinarangalang anak ng langit. Taglay niya ang kalahati ng tadhana ng ating bayan. Hindi na problema ang mga sugat niya sa katawan. Pero masyadong malubha ang sakit ng kalooban niya. Sa ngayon, nahaharap ang palasyo sa gulo mula sa loob at banta sa labas. Nasa pinakadelikadong panahon na tayo ng ating bansa. Nagsisimula ng magwala ang tadhana ng bayan sa loob ng katawan niya. Ito ang pangunahing dahilan kaya siya nasugatan sa loob at dumura ng dugo. Ano?
Kahit ang kapangyarihan ng bayan sa katawan ng kamahalan, nagwawala na rin. Katapusan na ng ating bansa. Katapusan na ng ating bansa ah. Wawasakin na tayo ng langit. Talaga bang nakatadhana akong maging hari ng isang wasak na bayan? 注定是个亡国之举。 Ayoko pang matulog. Gusto ko kay mama. Gusto ko si mama. Nian, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Panoorin mo, may ipapakitang magic si Papa sa'yo. Wow, may bahaghari kahit gabi. Ang ganda, ang galing naman ni Papa. Kung ganun, pwede ba gamitin ni Papa ang bahaghari para sunduin pabalik si Mama? Oo naman. Matulog ka na. Babalik na rin si Mama mo. Malapit na. Kahit nung nagpapalakas ako dati, hindi naman naging ganito kahirap. Mga banal na general. Mas mabuti pang magdasal na kayo. Naswertihin sana kayong mamatay sa mga kamay ni Prinsipe Chu. Ang tadhana ng bayan, naglaho na. Pinuno. Nawala na po talaga ang kapalaran ng bansa. Kung tuluyang maglalaho ang kapalaran ng bansa, ang Dakian ay dapat babagsak na sa loob ng 3 araw. Pero ang lumabas sa prediksyon ko ay humaba pa ng 300 taon ang buhay ng kaharian. Patuloy itong mabubuhay. Mabubuhay ng 300 taon. Paano nangyari to? Ang tadhana ng bansa ang nagtatakda sa buhay ng imperyo. Paanong nawala ang tadhana nito? Pero humaba pa ang buhay ng kaharian. Baka naman mali ang kalkulasyon ko. Hindi pwede. 18 beses ko na tong kinwenta. Nawala ang tadhana. Nawala ang tadhana. Pero mas tumatag pa ang imperyo. Ano ba talagang nangyayari dito? Nawala ang tadhana. May umagaw nito. Lumiit ang tsansa kong manalo. Pinuno, maayos ang lahat sa unahan. Napaligiran na natin ang Imperatress. Babagsak ang lungsod sa loob ng 3 araw. Maayos ang lahat. Nawala ang tadhana ng Dakian tapos sasabihin mong maayos ang lahat. Ikalat ang utos ko. Aagahan natin ang paglusob. Aatake tayo bukas ng alas 5. Pero pinuno, hindi pa handa ang buong hukbo natin. Sabi ko, alas 5 bukas, papatayin natin silang lahat para sa alay ng dugo. Gagamitin ko ang dugo ng 1,000,000 tao para makagawa ng kapsula ng dugo. Pilit kong aabutin ang banal na antas. Mahal na Reyna, hindi na natin kaya pang idepensa ang pader. Nakikiusap po ako, tumakas na kayo. Sinabi ko na, hanggat nakatayo ang lungsod, mananatili ako. Kapag bumagsak ang lungsod, mamamatay tayong lahat. Mahal na Reyna, bakit kailangan pang humantong sa ganito? Mga kawal ng Dakian. Ngayong araw, sasamahan ko kayo sa buhay at kamatayan. Niyan.
Mahal na Reyna. Umalis na kayo. Oh. Bibigyan ng malaking pabuya ang makakakuha sa ulo ng Imperatress. Oh. 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 Shinming. Niyan yan. Paalam na sa'yo. 别了， Pasasabugin niya ang kanyang kaluluwa, umatras kayo. Tama na. Ah. Yun. Ano? Ano ang bagay na yun? Umatake, tirahin ang kalangitan. Bilis, pakawalan nyo. Hindi kaya. Siya yun.姐夫， Sabi ng tama na. 够了， Sugod, huwag kayong matakot. Nawala na ang halimaw na yon, tirahin nyo. Bibayaw. 姐夫， Nagmilagro ang ating mahal na ninuno. 显灵， Hindi pinabayaan ng langit ang kahariang Chen. Oh. Maraming salamat po, mahal na ninuno, sa pagliligtas nyo sa amin. Papa, anong nangyari? 怎么啦？ Wala to, ipagbabalat ka ni Papa ng mansanas. Ikaw, yung puwersa ng espada na yun.
Ako, anong puwersa ng espada? Papa, gusto ko ulit makita yung magandang bahaghari kagabi. Kainin mo muna tong mansanas. Bakit ba? Yung puwersa ng espada kanina, sino? Sino ka ba talaga? 什么人？ Ako ang papa ni Nian yan. Alam mong hindi yan ang tinatanong ko. Isang wasiwas ng espada para buksan ang tarangkahan ng langit. Imposibleng magawa yon ng sino mang nasa gintong antas. Bayaw, alam mo na. Gaya ng dati. May premyo kapag tama ang hula. Haha, pinapahula mo na naman ako ah. Paano ko naman mahuhulaan yon? Kamahalin, pinagpala talaga ng langit ang kahariang Chen. 天佑我大钱呐！ Ang puwersa ng espadang ito, bakit parang pamilyar ito sa akin? 熟悉感。 Kamahalin, humihingi po ng madla ang punong astrologo. Papasukin siya. Kamahalin, isang magandang balita. Napakagandang balita. Ilang beses ko po itong kinalkula. Kahit na wala po ang kalahati ng swerte ng ating kaharian. Nadagdagan naman po ng 300 taon ang buhay ng ating kaharian. Sinasabi mo bang nawala ang swerte ng kaharian? 国运消失了。 Pero mas humaba pa ang buhay nito. Hindi ko rin po maintindihan. Pero kinumpirma ko po ito ng hindi bababa sa 30 beses. Totoo nga ang balita. Paano naglaho ang basbas ng ating kaharian? Nalaman nyo na ba kung bakit? Kamahalin, hindi ko po malaman. Tila may kumuha po nito. May kumuha nito. 走了。 Pati ang basbas ng kaharian, nananakaw. Sa teorya po, opo, maaari. Pero para magawa ang ganitong bagay, kailangang isa siyang makapangyarihang nilalang na nasa pinakamataas na antas ng pagtawid sa langit. Higit pa sa antas ng pagtawid sa langit. Mayroon ba talagang ganyang klaseng ninuno sa ating dakilang kaharian? Bakit hindi ko man lang ito nalaman? 1,000,000 sundalo. Hinadlangan lang ng isang atake mula sa espada. At may kapal pa kayo ng mukha na bumalik ng buhay. Pinuno. Ang enerhiya ng espadang iyon ay hindi nagmula sa mundong ito. Paglapit pa lang ng ating mga mandirigma. Ang enerhiya ng espadang iyon. Sigurado po akong hindi ito galing sa ninuno ng palasyo. Kailanman ay walang ganyang kalakas na nilalang sa ating dakilang kaharian. Ang pinagmulan po nito ay mula sa direksyon ng bundok ng Wolong. Ang walang kwentang nayong iyon na naman. Iparating ang aking utos. Atres ang buong hukbo ng 100 milya. Magpahinga kayo ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang pupunta sa bundok ng Wolong. Pinuno. Ang may gawa ng atake na iyon ay nasa antas ng pagtawid sa langit. Pakiko kung nasa antas siya ng pagtawid sa langit. Hawak ko ang kasunduan ng demonyong Diyos mula sa kabilang mundo. Pagkatapos ng 3 araw, bababa sa lupa ang demonyong Diyos. Kahit pa nasa antas siya ng pagtawid sa langit, kahit pa maabot niya ang antas ng immortalidad, mamamatay siya. Pinuno. Ang pagtawag sa demonyong Diyos ay nangangailangan ng alay na dugo. Kung gaya'y gagamitin natin ang sarili kong kulto ng walang Diyos, ang dugo ng 100,000 tagasunod natin. Ha 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 ha. Ha ha ha. 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, isasama ko sa hukay ang buong dakilang kaharian. Ano yung bagay na yun? Bilis, ipaalam agad ito sa kamahalan. Naku, masama to.
Kamahalan, isa po yung demonyong Diyos mula sa ibang mundo. Pinatawag ito ng kultong Wushen. Naglabas sila ng ganitong klaseng halimaw. Tapos na ang lahat, gustong wasakin ng langit ang imperyo ng Dakian. Ha 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 ha. Mga hamak na langgam ng Dakian, dumating na ang katapusan nyo. Nandito na ang Diyos ng apoy. Ngayong araw, papatayin ko kayong lahat bilang alay na dugo para maging isang Diyos. Ang lakas na ito, higit pa sa antas ng Yuan Ying. Qinming, Nian, hanggang kailan ko pa kaya ito kakayanin? Mama, masamang halimaw. Huwag mong saktan si Mama. Luwagan mo ng kaunti ang iyong pulso. Focus ang enerhiya at ibaba ang iyong tindig. Gabi na. Bukas na lang tayo ulit mag-ensayo. Magpahinga ka na ng maaga. Wang Kai, bangon. May mahalagang misyon si Nian, MHM. Wang Kai, samahan mo si Nian na iligtas si Mama. Gustong saktan ng masamang halimaw si Mama. Kapag hindi ka pumayag, sasabihin ko kay Papa na gusto kong kumain ng hot pot. Tara, iligtas natin si Mama. Oh. Kamahalan, hindi. Hindi ko na po kayo mapoprotektahan, tumakas na po kayo. Tapat kong lingkod. Emperador Chuchin, wahaha. Wasakin mo ang iyong sariling Yuan Ying, lumuhod ka at sumuko, at hahayaan kitang mabuhay. Para mapanood mo mismo kung paano ko wasakin ang imperyo ng Dakian. Gusto mo ang imperyo ng Dakian? Kailangan mo munang dumaan sa bangkay ko. Kamahalan, huwag po, huwag, kamahalan. Emperador Chuchin, nababaliw ka na ba? Para lang sa walang kwentang imperyong ito. Handa mong sunugin ang sarili mong buhay. Kahit pa itaya ko ang lahat ngayon. Mga tapat kong ministro, naging mahina ang inyong hari. Hindi ko naprotektahan ang imperyo ng Dakian. Hindi ko nailigtas ang mga mamamayan natin. Ngayong araw, iaalay ko ang sarili kong dugo't laman. Susunugin ko ang aking natitirang buhay. Upang ipagtanggol ang lungsod na ito kasama ninyo. Hanggat nakatayo ang lungsod, buhay tayo. Kapag bumagsak ito, sabay-sabay tayong mamamatay. Mga magigiting na mandirigma ng Dakian, sumama kayo sa akin, ubusin natin ang mga kalaban. Oh. Kahit pa isugal mo ang natitira mong buhay, at pilitin mong abutin ang lakas ng isang Diyos.
Ano ngayon? Isa lang itong kahangalan para kang insekto na bumabangga sa bato. Hindi mo pa rin mababago ang nakatakdang pagbagsak ng imperyo ng Dakian. Pakiusap. Alagaan mo ng mabuti ang anak natin. Mga masasamang tao, huwag ninyong aawayin si Mama. Huwag ninyong sasaktan ng mama ko. Papa. Nian. Hahaha, kay tagal ko itong hinanap. 踏破铁鞋无觅处。 Tapos kusa lang pala itong lalapit sa akin. Ang batang may hawak ng kataas-taasang dugo. Akalain mong kusa siyang lumapit sa sarili niyang kamatayan. Sugod, hulihin ninyo ang batang iyan. 再抓起来。 At sipsipin ang buo niyang dugo. Oh. Ako ay pinatalsik ng isang aso. 飞了， Anong klaseng halimaw ba? 到底是什么怪物？ Ang buwisit na asong iyon. Mama, pasensya na po kung nahuli si Nian. Mama, masakit po ba? Nian. Anak ko, bakit ka nandito? Nasaan ang papa mo? Huwag na po kayong matakot, Mama. Nandito na po si Nian para iligtas kayo. Nasa bahay po si Papa. Dinala po ako rito ni Wang Kai. Siya, isang aso. 狗 May daan patungo sa kaligtasan pero pinili mo pa ring magpakamatay. Wala nang atrasan, pilit ninyong pinasok ang impyerno. Ngayong araw, sabay ko kayong ipapadala ng anak mo sa kabilang buhay. 一起上路。 Maawa po kayo, ayoko pang mamatay. Mama, huwag po kayong matakot. Tinuruan po ako ni Papa kung paano talunin ang mga masasamang tao. Ang nakakikilabot na aurang ito. 恐怖的建议， Paano? 怎么会？ Paanong nangyari ito? Nian. Mga walang kwentang atake. May gana pa kayong magyabang sa harapan ko. 弄斧， Wala sa inyong mag-ina ang makakaligtas ngayong araw. 谁也别想活！ Pamatay na kayo. Hayop ka, hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Wang Kai. Kapag napatay na kita, kukunin ko ang sagradong dugo sa katawan ng batang iyan. 至尊血脉， Sisimutin ko ito para maabot ang pinakamataas na kapangyarihan. Kaya naman, handa na ba kayong mamatay, ha? 死了吗？ Ha ha ha. Mga lapastangan. Nasa antas ng mga Diyos. Sino ka? Ang taong tatapos sa buhay mo. Ha ha ha. Minaliit ko pala ang kakayahan mo, Emperador Chuchin. May tinatago ka pa palang isang makapangyarihang mandirigma. Sayang. 可惜， Nakakapanghinayang. Panginoong Wushen.
Nagpahiram po ng lakas para lipulin ang mga insektong ito. Hindi ko hahayaang saktan mo si Nian. Mga walang kwenta. Tang Ying, halika dito. Tapos na. Tapos na ang imperyo ng Dachen. Katapusan na rin natin. Ha? Nian, nasaan ka? Baka mag-isang pumunta si Nian sa Liangzhou. Bayaw, anong gagawin mo? Lulupigin ko ang Wu Sensek ngayong araw. 踏平无神教。 Pipinunit niya ang espasyo. Mga pira-piraso ng kalawakan. Isang hamak na antas lang ng kapangyarihan, at may lakas ng loob ka pang magyabang sa harapan ko. Humanda na kayong tuluyang maglaho sa mundong ito. 修， Hanggang dito na lang ba talaga 到 tayo? 此为止了吗？ Kahit ang pinakamalakas na eksperto, ay hindi mapigilan ng kasamaang ito. Si Papa. Nandito na si Papa. Ay ito ba ang 这里就是凉州， ang daming namatay? 多人。 Maligayang pagdating, Panginoon. Tinawag siyang Panginoon ng napakalakas na ekspertong yun. 主人， 你
May mga nagplano laban sa akin, at nataman ako ng matinding lason. Swerte mo naman, hamak na taga-bukid. Teka, huwag, kaya kong gamutin ang lason mo. Ikaw. Patawad, nahuli ako. Papa. Takot na takot po si Nianyan. Akala ko hindi ko na makikita si Papa. Hahaha, tahan na. Nandito na si Papa. Pinunit ang mismong kalawakan para mag-teleport. Si Bayaw. Paano niya? Saan lupalop nang galing ang hampas lupang to? Lakas ng loob mong makialam sa mga plano ko. Dahil nandito ka na rin lang, mamatay na kayong lahat. Hindi. Oh. Ito. Ito ba ang tunay na lakas ng pinakamataas na antas? Puro ka lang yabang. Tingnan nga natin kung hanggang saan aabot ang kayabangan mo. Ngayong araw, dudurugin ko ang mga buto mo hanggang maging abo, at sisipsipin ko ang lahat ng dugo ng batang hawak mo. Tanggapin mo ang parusa ng langit. Oh. Imposible. Hindi ka man lang lumingon. Paano mo nagawang basagin ang aking demonyong kapangyarihan? Hindi maaari. Isa ka lang hamak na taga-bundok. Paanong nabasag mo ang aking demonyong kapangyarihan? Tsamba lang yan. Siguradong tsamba lang. Hindi ako naniniwala, mamatay ka na. Yeah. Xiao Jia, ayos ka lang ba? Oh. Paanong nangyari to? Sino ka ba talaga? 到底是什么人？ Oh. Grabe. Ang pinakamataas na antas. Talo na siya. Hindi man lang niya iginalaw ang kamay niya. Oh. Papa. Papa. Papa, yung tinuro mong atake sa akin. Hindi po kaya ni Nianyan yung malaking masamang tao. Tignan mo po, ang sakit-sakit ng kamay ni Nianyan. Ang sakit-sakit po talaga ng kamay ko. Pinalo rin po niya si Wang Kai. Binugbog po niya si Wang Kai hanggang sa hindi na makatayo. Ang dami pong dugong lumabas kay Wang Kai. Inaway din po niya si Mama. Sinaktan po niya si Mama hanggang sa magdugo siya. Ang ganda mo talaga.
Ang batang ito talaga. Max level na sa pagsumbong ang isang to. Mali ang naituro ni Papa. Hindi bagay kay Nianya ng atakeng yun. Tuturuan kita ngayon ng mas malakas na atake, panoorin mong maigi. Niyan, panoorin mo ito. Ang tawag dito, isang espadang wawasak sa lahat. Mamatay ka na. Bayaw, mag-ingat ka sa likod mo. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan po ni Nian yan. Imposible, isa rin akong Soul Formation Master. 我也是化神境， Paanong nagawa mo sa isang? Sa isang espada, napatay mo ko. Ganun ba kalakas ang Soul Formation Realm? Maraming salamat sa pagliligtas nyo, mahal na Master. Maraming salamat po sa pagliligtas, mahal na Master. Oh. Binalak ko pa naman siyang turuan ng espada noon. Akala ko kasi mahina lang siya. Diyos ko po. Ang galing-galing talaga ni Papa. Mga hamak na insekto. 危险的蝼蚁， Ang lakas ng loob mong patayin ang aking anino para sa malawakan kong plano sa dimensyong ito. Ngayong araw, sisiguraduhin kong ang lahat ng nilalang dito 毁灭了所有生灵。 ay malilibing kasama ni Wu Jian. Ang lakas ng halimaw na to. Nasa Tribulation Realm o higit pa. Paano natin lalabanan yan? Niyan, umatras ka pa ng kaunti. Papa, mag-ingat ka po. Huwag kang tumakas.
Panginoon. Umatras kayo. Ay, ito. Paanong nangyari ito? Ikaw. Qingyu. Kuya. Qingyu, subukan natin ang mga natutunan mo kamakailan. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang halimaw na yan mula sa ibang mundo. Sino? Ako. 我 Kaka-breakthrough ko lang sa foundation stage. Tapos palalabanin mo ako sa isang halimaw na nasa tribulation stage. Kuya, baka masyadong mataas ang tingin mo sa kakayahan ko. Kay kuya. Nagbibiro ka lang, di ba? 笑对不对？ Ako. 我刚住进 Nasa foundation stage pa lang. Oo, ikaw nga. Bunutin mo lang ang espada mo at umatake. Hahaha. Hinahayaan mong isang langgam ang humarap sa akin. Napakayabang. Sadyang iniinsulto mo ako. Dahil gusto mo nang mamatay. Susunugin ko muna ang langgam na ito bago ko tapusin ang buhay mo. Lagot, 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 mamamatay na ako. Kung mamatay, edi mamatay. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ay, ito. Ito ang kapangyarihan ng Law of Destruction. 法则之力， Imposible, paano? 你能飞了会有。 Oh. Oh. Napatay ko ang isang halimaw na nasa tribulation stage sa isang hiwa lang. Ay imposible naman yata to, di ba? Napakalakas ng mahal na diwata. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Hinding-hindi ito kakalimutan ng iyong mga kawal. Mabuhay ang mahal na diwata. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Hinding-hindi ito kakalimutan ng iyong mga kawal. Wow, ang galing naman ni tita. Napataboy ni tita ang malaking halimaw. Hindi, hindi ako. Si kuya ang gumawa nun. Kaya pala umabot si Qingyu sa foundation stage. Nakabuo ng sword intent. At nakapatay ng halimaw sa isang atake lang. Dahil yan sa kanya. Kuya, ikaw ba ang tumulong sa akin kanina? 你帮我了。
Kuya, sinadya mo yun eh. Gusto mo ba talaga akong mapahiya sa harap ng maraming tao? Hindi ba't lagi mong gustong patunayan na may talento ka sa paghawak ng espada? Nakita ng lahat ng mga kawal dito ngayon. Isang taga ng espada, patay ang mga Diyos at demonyo. Sapat na yan para ipagmalaki mo habang buhay. Nakakahiya, wala na akong mukhang may haharap sa kanila. Ha ha ha. Kuya, anong nangyari? Hindi ba tapos na? Chinmin, mayroon pa bang hindi natatapos? 还没完。 Nandito na ang tunay na kalaban. Ang lakas na ito. Higit 100 beses na mas malakas kaysa sa kalaban kanina. Mga hamak na mortal, ang lakas ng loob ninyong patayin ang aking anino. 本座的分尘， At sirain ang plano kong sakupin ang mundong ito. Ngayong araw, uubusin ko ang lahat ng buhay sa mundong ito. 方位面， Dugo sa dugo. 也长。 Ha ha ha. Ha ha ha. Ay ikaw, hindi ka isang mortal. Sa mababang mundong ito, paanong nagkaroon ng isang nilalang na kasing lakas mo? 层次的存在。 Chinmin, itakas mo na si Nian, bilis. Kiusap. Ilayo mo siya. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang masamang mangyayari. At hindi rin masisira ang mundong ito. Nian, magpakabait ka, sumama ka muna kay mama, ha? Aalis lang saglit si papa, babalik din ako agad, okay? Galingan mo, papa. Ang yabang, nilaibat ko na ang libo-libong mundo. 纵横万界， Pero ngayon lang ako nakakita ng isang tulad mong atet na atet ng mamatay. Ngayon, 本座 mabasak ka. Oh. Ay ikaw, ang lakas ng loob mo. Ha, ikaw ang. 是这方天地的 Ay ikaw ang Panginoon ng mundong ito. 天地的位面之主。
Imposible, isang mababang mundo lang ito. Paanong nagkaroon ng sariling Panginoon ang lugar na to? Panginoon ng mundong ito. Ang simpleng lalaking probinsyano na nakasama ko noong gabing iyon. Siya palang naghahari sa buong mundong ito. Saan ko ba nakuha ang lakas ng loob ko noon? Naatali ang Panginoon ng mundo at tawagin pa siyang walang kwenta. Tumawid ka pa sa mundong ito para saktan ng mag-ina ko. Wasakin ang aking lupain. At may gana ka pang magmalaki sa harapan ko. Kamatayan lang ang nababagay sa'yo. 不sống书， H. Huwag po. Panginoon ng mundo. H. Hindi ko po alam na ito pala ang teritoryo ninyo. Ibibigay ko po ang lahat ng yaman ko. Magiging alipin niyo po ako. Maawa po kayo, palampasin niyo po ang buhay ko. Magiging alipin, HMP. Hindi ka karapat-dapat. Maglaho ka. Tapos na. Mula ngayon, 生 hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Ha ha ha. Ang galing talaga ni Papa, mahal na mahal ni Mama si Papa. Sana all. Binabati ko po kayo sa inyong pagbabalik, Panginoon at mahal na Seniora. Mabuhay ang pagbabalik ng dakilang immortal at ng mahal na reyna. Mabuhay ang imperyo. Mabuhay ang dakilang immortal. Papa, tingnan mo ang daming. Lahat ng iyan ay para kay Nianyan. Mahal. Bakit ka nagpapasalamat? 谢什么？ Salamat. Kasi bumalik ka. Salamat dahil niligtas mo ang imperyo. Salamat dahil binigyan mo kami ni Nianyan ng buong pamilya. Ako dapat ang nagsasabi niyan. 应该我来说。 Salamat sa iyo, Jinghua. Salamat dahil isinilang mo si Nianyan. Salamat sa 4 na taong paghihintay mo sa akin. Haha, ang kamay ni Papa, kamay ni Mama, at kamay ni Nianyan. Palagi na tayong magkasama habang buhay.